Isang maliit na komunidad sa kabundukan ng gitnang Pilipinas. Mga batang may sira-sirang tsinelas ang naglalakad sa maputik na daan. Bit-bit ang kanilang mga bag ng eskwela. Sila ay naglalakad ng 2 oras para marating ang pinakamalapit na paaralan sa bayan. Ang ilan ay huminto sa kalagitnaan dahil hindi kayang tustusan ng kanilang pamilya ang mga kwaderno o uniforme. Sa paaralan, napansin ng guro na nahihirapan ang ilang batang katutubo na makasabay dahil ang aralin ay nasa Filipino at Ingles lamang, hindi ang kanilang katutubong wika. Ito ay nagiging dahilan upang sila ay mahiya at mag-atubiling sumali. Ang limitadong pag-access sa edukasyon ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan hindi lahat ng tao ay may pantay na pagkakataong makapag-aral. Ito ay maaaring dahil sa iba't ibang mga hadlang na pumipigil sa isang tao na makapasok, manatili o mapagtagumpay sa sistema ng edukasyon. Magtagumpay. Isang ina ang nagmamadaling dalhin ang kanyang may sakit na anak pababa ng bundok. Ang pinakamalapit na sentrong pangkalusugan ay malayo at pagdating niya, ang gamot na kailangan niya ay hindi available. Siya ay sinabihan na bumili nito sa isang pribadong butika sa bayan. Ngunit ang pamilya ay walang sapat na pera. Ang limitadong pag-access sa healthcare ay nangangahulugang hindi lahat ay may pantay na pagkakataon na makakuha ng kinakailangang serbisyo medikal.